Ito po tayo ngayon guys, dahil po meron po tayong nakuhang balita sa ating mga kaibigan tungkol po sa kanilang nakikita dito sa ating bansa na mayroong plano talaga na ito ang plano nila na gustong ipaabot ng ating kaibigan. Magandang araw kaibigan. Ano po ba itong nakuha po ninyong impormasyon tungkol po ba sa kaguluhan? Guys, sa lahat ng makapanood sa atin, huwag kayong magpapadaig, huwag kayong magpapadala ng galit sa namumuno. Kasi sabi ng ating kaibigan, mayroon siyang nakuhang impormasyon tungkol po sa people power. Kasi mayroon pong nakita si kaibigan na pwede itong bayaran. Bakit po kaibigan? Pwede palang ipadaan sa laro para makakaroon po ng martial law. Naku po, ito po dapat ninyong mapakinggan. Huwag kayong magpalinlang ha. Huwag kayong sasabay kung sino man po yung mga tao nito na mag-declare po ng samahan na ilulusong po nila yung people power. Ulita, kapag nagpalinlang kayo, sigurado wala nang lusot ang mga Duterte dito guys. So yun po ang totoo sabi ng ating kaibigan. Kasi meron pong nakuha si kaibigan impormasyon na nagkakagulo na po dahil sa rally. O kaibigan, yun po pala ang nakita nyo. Sinisigaw po guys na gigibain po daw nila ang government. Lalo na yung namumuno ngayon sa atin. Lagi po namin ipaalala sa inyo, sa lahat ng mga supporters ng mga Duterte, huwag kayong sasabay ha. Ayaw mo og sabayanin ng mga kagubot. Ayaw mo og tuo. Dayon, nga kini nga tao nagpaabot nga mag people power ay supporters ito ng Duterte. Hindi po natin alam kung ano po talaga ang kagustuhan na makaganap. Kaibigan, grabe naman to kaibigan. Ito po ang kanilang gagawin kung sakali man mangyayari ito. Wala na kawalan po mga Duterte. Bagsag talaga. Nako, ito po yung nakakatakot na balita ng ating kaibigan guys. Meron po siyang nakuha ngayon. Pwede na bayaran. Nako, guys, sa lahat ng makapanood sa atin, huwag po kayong gagawa ng ikakatalo ng mga Duterte. Ayaw mo og tuod ayon sa mga tao na maggawa sila ng samahan para po pabagsakin ang administrasyon ni BBM. Ayaw mo tuwa na kapag nagpadala kayo, kapag nagkudita o people power, sigurado ito na po ang kanilang pinaplano pala dito ngayon. Kaya pala ang dami pong ginawang panggigipit po sa mga Duterte para po ay sisiklab ang galit ng sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga supporters ng mga Duterte. Kaibigan, maraming salamat po ito. Ngayon ko lang po naiintindihan kung bakit may kaguluhan po dito sa bansa namin. Ito pala ang kanilang plano dahil po nakikita po nila kahit ano na lang po daw ang kanilang ginagawa guys para po mapapaamo ang mga tao. Tulad po ngayon, anong nangyari sa bigas? Bigla na lang bumaba, bigla na lang tig 20 ang kilo. Mula nang malapit na ang eleksyon, kahit ano na lang po ang mga ginagawa nila. Sabi ng ating kaibigan, kung magpapalin lang kayo guys, alam po natin pwedeng bayaran ng mga tao. Masilan man po ito para sa akin guys, dahil po hindi po ito maganda na maipaabot sa lahat, dahil po social media ito, marami makapanood sa atin. Siguradong masisira tayo dito, ngunit gusto natin na maipaalam po sa lahat para hindi tayo malinlang. Kaibigan,
tiisin ninyo kung ano man pong nagaganap, kung ano man po ang pandidiin po ngayon ng ating gobyerno. Kasi po mahirap po magpapadala ng galit. Kapag nagpapadala kayo ng galit, talo na kayo. Yun po, tandaan po ninyo, wag po kayong magpapadala ng emosyon na sa tingin nyo, grabe na po yung paghigipit. Alam po natin, grabe po talaga ang paghigipit. Pero wala tayong magagawa kung ganyan po ang ginagawa po nila sa ating bansa. Kaya tiisin ninyo. Kasi po malapit na po ang eleksyon ng pagkapresidente. Malapit na. Tiisin po ninyo ngayong Mayo 12. Kung sino man po yung mananalo, baka po mananalo po lahat ang mga PDP laban dito. Sigurado, malakas ang PDP laban. Malakas po ang ka-line up ni Tatay Digong. At maraming makakatulong na mga senador dito. Kaya tandaan po ninyo, huwag po kayong magpapadala. Kung ano man po ang gagawin po ng mga taong ito sa mga Duterte ngayon, bantayan lang po ninyo. Huwag po kayong gagawa ng ikakabagsak ng inyong sinusuportahan. Kami po ay lagi nagpaalala lang. Sabi ng ating kaibigan, nakikita po daw nila ang mangyayari. Ito pala ang last nilang gagawin. Alam po niyo guys kung bakit kung napaabot ito ng ating kaibigan. Nakita po nila kung ano po ang mga pakulo ngayon. Ako, sa totoo lang kaibigan, hindi ko ito kinontra yung T20. Malaking tulong ito. Ngunit, may nagsabi na yung bigas sobrang yelo daw, hindi daw makakain. Pero bakit yung ibang tao, mayroong nagsasabi maputi at masarap daw kainin at malambot. Parang kaya nasa gitna po ako, ayaw kong magpaabot ng ganyan. Pasensya na po kayo guys kung hindi ko man po yung matutugunan. Kasi marami tayo napanood na yung bigas daw ay masarap at saka hindi naman po daw dilaw, kundi maputi naman daw. Sabi po ng nagpaabot sa atin. Kaibigan? Oo. Kain niya guys. Ito po ang sabi ng ating kaibigan guys. Ayaw gid mo padala sa inyong debate karon. Sa tanaw ninyo gidaog-daog ang inyong gisuportahan. Ayaw mo padala. Kaya nga kung magpadala mo ana, sigurado lalo kayong malulungkot at ma-stress habang 20 years. Mag-extend man yun guys. Kung matigas kayo yung kagustuhan po ng mga namumuno na ito po ay gagawin sa mga Duterte. Kining amo tabang rani na para dili magkagulo ba dili sa ato ang Pilipinas. No, hindi maguditanan ang mga sugo sa taas ay makaayo. Dapat po unta katong giutusan tan-aw ninyo, ayaw lang mo palabi po og paggipit, no, para dili masaya ang kinabuhi sa tao. Luoy man kayo. Kaya ang mga tao nga mga diehard, sugot man na sila mga matay para lang maipaglaban nila ang ilahang gisuportahan. Tan-aw lang nato. Kini amo gipaabot na mo, wala may gipang ingnan ani nga mga pang binastos, pang unsa man ang mga istorya nga makasakit pud kayo. Dili tama lang ni amo gusto lang mo paalala lang pirmi. Ito yung sinasabi ng ating kaibigan lagi po natin mapagmasid kung ano man po ang ginagawa ng diablo. Kung lalabanan po natin ito, sigurado maraming tao madala sa impyerno.